Magandang gabi, Evsonistas! Maupay nga gabi, Tacloban City. Ika-27 ng Oktubre, taong 2024. Kayo ay muling nakikinig sa aming programa na maghahatid ng mga kaganapan sa loob at labas ng universidad. Bibigyang boses ang pulso ng kabataan at tatalakayin ang iba't ibang isyu ng lipunan. Ako ang inyong kasangga sa balitaan, Brent Jovi Despe. At ako naman ang inyong kaagapay sa Balitaktakan, Carlico Ladrera. Ito ang 107.1 Weekast Weekend. Magandang gabi, Evsonistas. Magandang gabi sa ating mga listeners. Nagbabalik muli ang aming lingguhang programa, ang 107.1 Weekast Weekend. Isang makulimlim na linggo, partner, sa ating mga listeners. Dulot nga ng Tropical Storm Christine. At nagkataon naman na this week was also scheduled for the Sports, Culture and the Arts Festival. At timingan nga partner na yung big event natin for this week ay may sumingit si Maring Christine. At kumusta naman kaya ang ating mga student athletes, ang ating mga Eagles from the different colleges? I hope you did great for the Sports, Culture and the Arts Festival. Yes, partner. The competition has always been fierce among the colleges, and I bet it was also a bigger challenge this year to win the games kasi literal na they faced the storm, partner. Napaka-competitive nga ng ating mga Eagles from the different colleges. They truly embody the resilience of an Eagle, a true Evsonista. Ayon nga sa ating University President, Dr. Dennis C. Dipas, during his speech on the opening program, sabi niya dito, "The Eagle does not escape or hide from the storm. It uses the storm to go higher." Yes, partner. Despite the storm nga, inilaban talaga nila ang kanilang mga colleges Ayan. to win and also to soar higher as an Eagle, partner. Keep soaring high sa ating mga Eagles. Kaya naman, narito ang ratsada ng mainit na mga balita sa linggong ito. DYW! Selebrasyon ng Sports, Culture and the Arts Festival 2024 matagumpay na nagtapos. Babala ng pag-asa, Tropical Storm Christine maaaring muling pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Paggunita ng ika-80 taong anibersaryo ng Leyte Gulf Landings, ipinagdiwang. Paghahanda para sa Tropical Storm Christine, pinangunahan ni Pangulong Marcos. Serbisyo ng iba't ibang ahensya umuusad na. At Kapamilya Stars ng It's Showtime nagpakitang gilas sa Magpasikat 2024. DYW! Para sa detalye, matagumpay na nagtapos ang taunang selebrasyon ng Sports, Culture and the Arts Festival nitong ika-23 hanggang ika-26 ng Oktubre sa Eastern Visayas State University. Ang buong detalye ibabalita ni Ashley Beto. Matagumpay na nagtapos ang taunang selebrasyon ng Sports, Culture and the Arts Festival nitong ika-23 hanggang ika-26 ng Oktubre sa Eastern Visayas State University. Formal na nagsimula ang pagdiriwang sa isang opening program kung saan ipinahayag ni University President Dr. Dennis C. Dipas ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagkikipagkapwa. Hinikayat din niya ang lahat na itaguyod ang diwa ng pagpapakumbaba at pagkakaibigan sa gitna ng matitinding kompetisyon sa iba't ibang palakasan at pagtatanghal. Sentro sa unang araw ang pagdiriwang ng Culture and the Arts kung saan nagkaroon ng iba't ibang kompetisyon tulad ng vocal solo, vocal duet, live band and street dance. Samantala, sinundan ito ng merrymaking competition kung saan nakuha ng College of Arts and Sciences ang kampyonato habang ang College of Technology at College of Education ang pangalawa at pangatlong pwesto. Umarangkada naman ang tagisan ng galing ng Evsonistas sa iba't ibang sports tulad ng basketball, volleyball, sepak takraw at iba pa sa 4 na araw ng pagdiriwang ng Sports, Culture and the Arts Festival. Sa huli, itinalaga ang overall champion ng College of Education sa Culture and Arts Festival, habang kasalukuyang nangunguna ang College of Engineering sa partial tally of medals sa intramurals mula sa datos nitong ika-25 ng Oktubre.
Sa pagdiriwang ng Sports, Culture and the Arts Festival, nagkaroon ng pagkakataon na may pakita ng mga Evsonistas ang kanilang mga talento at galing sa sining at palakasan, kung saan pinagyayaman ang diwa ng pagkakaisa at kapatiran ng buong komunidad ng Eastern Visayas State University. Ako ang inyong recaster Ashley Beto, titindig para sa bayan. Maraming salamat, Ashley. Samantala, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Christine noong hapon ng Biyernes. Ngunit nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services na posibleng bumalik ito sa rehiyon. Sa panibagong forecast, may posibilidad na mag-loop si Christine sa West Philippine Sea ngayong linggo at sa Lunes. Para sa detalye, ibabalita ni Andre Estopa. Nanatiling malakas ang severe tropical storm Trami o mas kilala sa bansa bilang Bagyong Christine, ngunit ayon sa Pag-asa, lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility noong hapon ng Biyernes. Sa kasamaang palad, ayon sa 2 PM Bulletin Post ng Pag-asa, may umuunlad na sitwasyon na forecast na nagpapakita na maaaring mag-loop si Christine sa West Philippine Sea ngayong linggo at bukas at kikilos pasilangan o pasilangang hilagang kanluran patungo sa pangkalahatang direksyon ng rehiyon ng Philippine Area of Responsibility. Dagdag pa ng Pag-asa, ang senaryong ito ay nakadepende sa kilos ng low pressure area sa labas ng PAR na inaasahang magiging tropical depression sa loob ng 24 oras. Ako ang inyong recaster Andres Topa, titindig para sa bayan. Maraming salamat, Andre. Samantala, ginanap ang paggunita ng ika-80 anibersaryo ng Leyte Gulf Landings sa makasaysayang paglapag ni General Douglas MacArthur ng Estados Unidos noong taong 1944. Kamakailan lang sa MacArthur Landing Memorial National Park sa Candahog, Palo, Leyte, ika-20 ng Oktubre. Tinutukan ang balitang yan ni Denise Cañete. Ginanap ang paggunita ng ika-80 anibersaryo ng Leyte Gulf Landings sa makasaysayang paglapag ni General Douglas MacArthur ng Estados Unidos noong taong 1944 kamakailan lang sa MacArthur Landing Memorial National Park sa Candahog, Palo, Leyte, ika-20 ng Oktubre. Dumalo sa pagdiriwang sina House Speaker Martin Romualdez, kalihim ng Tanggulang Pambansa Gilberto Teodoro Jr., mga ambasador ng Australia at Japan na sina He Kyung-yu at Endo Kazuya at US Major General Matthew McFarlane kasama ang mga lokal na opisyal na pinangunahan ni na Gobernador Carlos Jericho Petilla at Alcalde Remedios Petilla ng Leyte. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang presensya ng mga dumalo sa nasabing pagdiriwang ay patunay ng ating pag-unlad sa pagsusulong at pagprotekta ng ating mga pambansang interes. Hindi na sa pamamagitan ng mapanirang labanan at karahasan, kundi sa pamamagitan ng mapayapang pagsisikap sa diplomasya. Dagdag pa ni Romualdez, dapat nating ipagdiwang ang katapangan kasabay ang mga progreso na ating nakamit sa pagtutulak ng kapayapaan upang hindi na maulit ang mga nangyari noon. Samantala, pinuri ni Gilberto Teodoro Jr. ang mga pagsisikap ng administrasyon na parangalan ang mga sakripisyo ng mga veterano ng digmaan sa kanilang pagtatanggol sa bansa laban sa mga dayuhang mananakop at sa mga kalamidad. Gayunpaman, ipinamalas ng mga kinatawan mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ng Leyte ang kanilang talento sa iba't ibang patimpalak kabilang na ang taunang mime competition at Banda Rayhac Regional Inter-School Marching Band Competition. Sa temang pagbabalik at pagsasama, ang mga aktibidad ay naglalayong ipakita ang kahalagahan ng pagkakaisa at kapayapaan. Ako ang inyong recaster Denise Cañete, titindig para sa bayan. Maraming salamat, Denise. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pulong sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC kung saan pinaghanda niya ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Iniutos ng Pangulo ang agarang paghatid ng mga tulong at relief goods sa mga nasalantang lugar. Ibabalita ni Emma Luterio. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Oktubre 24 ang pulong sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC
kung saan pinaghanda niya ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Iniutos ng Pangulo ang agarang paghatid ng tulong at relief goods sa mga nasalantang lugar. Nakipag-ugnayan na rin ang Department of National Defense sa mga karatig bansa sa ASEAN, partikular sa Singapore, Indonesia, Brunei at Malaysia para sa posibleng tulong na maaari nilang maihandog sa logistics at transportation ng relief goods sa mga apektado. Ang utos ng Pangulo ay i-maximize ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites para sa mga aspetong ito ng relief operations. Ipinag-utos din ng Pangulo ang mahigpit na pagbantay sa nivel ng tubig sa mga dam at kung maaari ay unti-untiin lamang ang pagpapakawala ng tubig bago ang pagdating ng bagyo upang hindi maapektuhan ang mga nakatira sa mabababaw na lugar. Naiulat naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maganda raw ang stockpile ng food at non-food items na ipamimigay sa mga apektadong pamilya. Sa kasalukuyan ay tuluyan nang nakalabas sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Christine. Ngunit patuloy pa rin ang relief at rebuilding operations ng gobyerno, partikular sa Kalakhang, Maynila at iba't ibang probinsya sa Luzon at Hilagang Visayas. Ako ang inyong recaster, Eman Leoterio, titindig para sa bayan. Maraming salamat, Eman. Para naman sa Showbiz Chika, ipinalabas ng muli ng It's Showtime ang taunang pagtatanghal ng magpasikat para sa ika-15 anibersaryo ng Noontime Show ngayong 2024. Ihahatid ang chikang yan ni Diana Montajes. Gina G sa Trending Chika! Ipinalabas ng muli ng It's Showtime ang taunang pagtatanghal ng magpasikat para sa ika-15 anibersaryo ng palabas ngayong taong 2024. Sinimula ng team ni Vice Ganda, Karil at Ryan Bang na puno ng emosyon at pag-asa ang pinakahinihintay na magpasikat week nitong Lunes, ika-21 ng Oktubre. Sinunda ng team nila Ogie Alcacid, Kim Chu, MC at Lassie kung saan ipinakita nila ang kahalagahan ng pagbibigay oras sa pahinga at prioridad ng pag-aalaga sa sarili. Kaya kayo listeners, rest and self-care din. At ito pa, hindi rin nagpadaig ang Team Vida na sina Bong Navarro, Ayon Perez, Darren Espanto at Ami Perez na nagpamalas ng isang kakaibang performance na nanghihikayat sa lahat na gumawa ng mabuti bago mahuli ang lahat. Ibinahagi naman ng Team AJT na sina Ann Curtis at Jugs and Teddy ang kwento ng mga buhay na nabago ng programa, kabilang na ang ilang staff at sa puntong iyon, nagpasiklab si Ann Curtis ng isang acrobatic act habang sina Jugs at Teddy Corpus ay naghandog ng orihinal na kanta tungkol sa pagkapit-pisig hanggang dulo. Tinapos naman ng Team JJC, Jong Hilario, Jackie Gonzaga, at Sian Dominguez na may nakakamanghang pagtatanghal kung saan binigyang pansin ng usaping mental health at pagpapaalala sa mga manonood na maging mabuti sa kapwa dahil may mga taong sa tingin natin masaya ngunit tahimik na nilalabanan ng sariling pagsubok. Ang Magpasikat Week ngayong taon ay sadyang nakapaghatid ng inspirasyon sa atin at sa mga madlang people na patuloy ang pagsubaybay sa programa. Ako ang inyong Weekcaster, Diana Montajes, titindig para sa bayan. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa loob at labas ng universidad. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo para sa mga balitang dapat malaman mo. Absunista, makibahagi at makialam sa mga kaganapan sa ating universidad na sumasalamin sa ating lipunan. Ako ang inyong kasangga sa balitaan, Brent Jovi Despe. At ako naman ang inyong kaagapay sa Balitaktakan, Carly Coladrera. Ito ang 107.1 Weekcast Weekend. Titindig para sa bayan.